na pagtagumpayan ko na sandibuta. Bahagi yun kung saan ay pinamaman sa akin ng buong may kapal. Sabi mo yung sitwasyon na napagtagumpayan na susunod sandibuta. Pero sabi ng natin ay tayo pa rin ay nag-iislaya sa pang-araw-araw na pagkilos. Siguro po, ito po ay yung katulad ng sinabi World War II. Magtagumpay na yung alang bawa. Pero sabi na natin, sumuko na yung apol. Pero may mga lugar pa rin na hindi nila nalalaman na sumuko na yung apol. Kaya mayroon pa rin paglalaban. So, ganun din ho. Bahagi yun kung saan ay ito yung sitwasyon na kinabibilangan naman sa panahon ito. Siguradong tagumpay na Jesus laban sa kapangyarihan ng daigdig na ito. Pero tayo ay nasa daigdig pa rin na ito. At tayo ay nakipaggulo pa sa kapangyarihan ng kasamaan at kahirapan. Pero ano yung dapat namin pangawakan na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bahagi nito kung saan yung nakita natin na hindi rin dapat tayo maging complacent na dahil ay magtagumpay na sa Jesus ay baka natin tayo ay magpapasiting pretty na lamang. Pinakailangan pa rin natin ang patuloy na pakikibaka sa pagtahan natin sa daigdig na ito. Kaya nga ang sinabi ni Jesus, andyan pa rin ang mga nakikita namin mga hamon ng daigdig na ito. Kaya sabi ni Jesus, magkakawagan kayo, magkakanya-kanya laban kayo, ang iiwan ninyo ako. Gayon man hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. So bakit niya sinabi ito? Upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. So nang ibig sabihin ng pakipag-isa sa Kanya, na nawa makita natin na katulad niya, pag rin tayo mag-alala sa mga panahon na kung saan ay maaaring iwanan tayo. Na tayo ay mag-isa. Sabi nga, magkalibay yung nag-iisa ka, at iba yung nalulungkot ka. Pero kung tutusin, kung maunawa natin, hindi talaga tayo nag-iisa. Dapat maging makilala natin kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Ama. Kaya kung tutusin, walang dahilan para tayo ay maluwa
sa daigdig ito. Alam niyo po minsan isa ito sa mga takot, lalong-lalo na ng mga matutanda, to be alone and to be lonely. Ang mag-isa at ang nalungkot. Kaya bahagi yun na kung saan sana huwag natin kalimutan sa ating pagkahat sa daigdig na ito. Kasi yan yung mga insecurity ng tao. Sabi ko nga, lalong naman yan ng may mga edad. Pero bahagi yan ng karanasan ng lahat ng tao. Mas malakas lamang kapag ikaw ay tumatanda. Mas lumalakas yung insecurity na mag-isa at manulungkot. Pero ito yung huwag natin kalimutan. Kaya nga, isa ito sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos na nais na tayong samahan sa ating pagmamahal ng pagkilos sa daigdig ito. At sana bigyan natin makita yung kalooban na dakilang biyaya ng presensya ng Diyos, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia. Bahagi yun na nais ng Diyos na makasama tayo. Hindi lamang mentally, hindi lamang sa salita, ngunit nais niyang makasama tayo physically, lalong-lalo na sa biyaya ng sakramento ng banal na Eucharistia. So bahagi, kaya sana palagi natin maunawaan ang dakilang pagpapala na ito ng Panginoon